Maaga pa lang nga ay lumusob na ang aming team para sa aming misyon. Wala na namang pasok kaya ngayon ako ay sasama sa kanila para maglagay ng bitag or pasuroy. Mga around 6:30 or 7 AM nga kami nag-ayos ng mga lambat na ilalagay dyan sa bangka kasi kapag may araw na masakit na rin sa balat yung sikat ng araw. Kaya habang mas maaga pa, mas maigi na matapos na kaagad kasi mahaba-haba pa yung aming gagawin dyan. Marami pang gagawin. At isasama ko kayo kung paano ba ginagawa dito sa aming probinsya yung pasuroy or sa iba hindi ko alam kung ano yung tawag pero yun ang term sa amin. Ito yung maganda ngayon kasi hindi maalon. Tapos talagang mafe-feel mo yung pagiging mowana mo sa mga oras na ito. Na talagang mapapasabi ka ng I can cross the horizon to find you. I know your name. Wow! Eto pala guys yung itsura ng ating paglalagyan ng ating pasuroy. Bali kung nakita nyo dyan, merong mga tusok-tusok na kawayan. Dyan natin ilalagay yung mga lambat. Tapos ayan na, papalapit na yung ating mga muruami galing sa kabilang bangka. Nagsimula na pala kami guys magsagwan kasi una naming ilalagay dyan is yung pamako. Ewan ko kung anong mga tawag sa Tagalog talaga kasi hindi naman ako bihasa mag-Tagalog. Pero yun yung mga terms dito sa aming probinsya. Probinsya. Letter B, not V. Tapos mga bes, ihuhulog na rin pala natin yan. Ganyan. Parang itataktak. Basta ihuhulog mo siya ng ganyan. Kung nakita nyo sa video. Ganyan yung paghulog. Ano lang, dahan-dahan. Hindi pwedeng mabilis, hindi rin pwedeng mabagal. Yung saktong galaw lang. Siyempre, tumutulong din naman ako. Hindi naman ibig sabihin na ano lang ako dito, passenger. Yes, tumutulong pa ako. Pero at this moment, hindi muna. Kasi wala pa akong role. Mamaya pa. Kaya keep on watching. Hindi rin pala maiwasan sa mga gantong sitwasyon na nagkakasigawan, nag-aanuhan ng boses, nagtataasan. Kasi kailangan talaga guys. Hindi pwedeng yung palumanay-lumanay ng boses. Kailangan yung may force, may dating, ganun. After pala maihulog yung mga lambat, yung first group of lambat, ay ihulog din pala yung bato guys. Hindi ko na nakuha ng video kasi busy ako eh. And then, ayan, may mga nilalagay din palang mga kulay puti para lumitaw yung ating lambat. Itinatali yan dyan. Tapos, ayan, yun yung sinasabi ko na mga yung bato kanina, may malaking bato dyan. Yun yung kanilang tinitignan. Tapos sabi pa nila, may mga isda na nga raw. Kaso kailangan daw lagyan ng mga, yung habong ba yun? Hindi ako sure, basta ganun. Tapos ayun yung sinasabi ko nilalagyan ng mga tali. Kasi para lumitaw siya guys, hindi pwedeng nakalubog lahat yung lambat. Kailangan kahit paano nakalutang siya. Ganun. Basta ang hirap i-explain sa Tagalog. Tapos pala guys, after mailagay lahat ng mga palamuti na ganyan, yung mga styrofoam, ganito yung itsura niya pagkatapos. Para lang siyang straight line. May formation kasi siya eh, para siyang octopus, yung kalalabasan niya. Ito drawing ko mamaya. Tapos eto pala guys, meron na kaming isda na nakuha, buena mano. Maliit lang siya, pero malay mo naman sa susunod, marami na diba? Tsaka malalaki pa. Yung unang lambat pala na hinulog natin kanina, yun yung tinatawag na pamako. Tapos ito naman guys, yung hinuhulog naman ngayon is yung para sa bodega. Bale, yan yung magiging kulungan ng isda kapag may pumasok dyan. At sana maraming pumasok. By the way, kulay green pala yung namin dyan. Net. Kasi malalim yan dyan guys. Tapos, madali rin kasing masira yung yung parang nylon type na lambat. Kaya ganyan siya kasi pang bodega talaga siya and then intended sa bodega. Tapos share din pala sila diyan guys sa mga lambat na pinagdugtong-dugtong. May mga tali yan guys kaya tuloy-tuloy yung nila paglalagay. Share sila guys. Tapos mamaya niyan kapag okay na yung mga lambat, itatali naman yung mga lambat na yan diyan sa mga tusok-tusok na kawayan. Ang tagal matapos kaya naka-fast forward na. Bale yung rule ko pala dyan guys. Wala, magsiswimming lang ako mamaya. Tapos ano pa pala, mag-video din kasi yun yung talaga yung target ko dito. Tapos pala mga bes, meron din kaming nakitang dyan, pawikan. Ayan yung kulay puti doon sa dulo. Wow! Nakita siya nung isa sa mga namin, muruami. Ang cute niya guys sa personal.
Tapos may mambabash dyan ha, baka may mambash dyan. Hindi namin siya inaway or anything. Instead, pinalabas pa namin siya kasi nakaano siya dyan, nagsuswim-swim siya sa loob. So, kailangan niya makalabas guys sa bodega, dyan sa part ng bodega natin kasi matatabunan siya dyan, tsaka baka mamatay siya. Sumabit siya sa mga lambat. And kailangan niyang dalhin sa labas. Kaya ayan. Hindi po namin yan kinuha ang pawikan ha. Instead, pinalabas pa po namin siya para makapaghanap buhay siya sa labas. After pala maihuhulog yung para sa bodega, ginagawa naman dyan sa ilalim is yung inaayos yung mga lambat kasi hindi pa siya totally nakaayos. Bali yung ginagawa dyan is kumukuha sila ng malalaking bato, tapos iniipit nila doon sa mga lambat na nasa ilalim na part. Ayan yung makikita yung mga lines dyan. Yan yung pamato guys. Yan yung tinatawag na pamato. Tapos dyan din iniipit yung bato na kinukuha nila. Iniisa-isa talaga guys yung pag-aayos ng mga lambat sa ilalim kasi para maka-form ng parang bilog, malaking bilog kasi dyan papasok yung isda kapag meron. Nakakapagod siya na trabaho mga best pero worth it naman kapag talagang jumakpat talaga sinasabi ko kasi hindi lamang maliit kundi tunit-tulilad. Take two. Tunit-tuniladang isda yung makukuha dyan kapag pumasok sila. And usually, yung mga isda na kukuha dyan is yung mga tulingan, tambakol, bangkulisan, yung mga tuna, ganon. At talagang yung kita doon is hindi lamang maliit, kundi malaki talaga. Pero hindi rin maiwasan na may mga instances na zero talaga guys. As in, yung makukuha mo lang dyan is yung mga lumot sa lambat. Pero kapag talagang sinuswerte kayo at talagang para sa inyo yung biyaya, nako, sinasabi ko, worth it. Sobrang worth it. Kaya nga ako sumama kasi isa yun sa mga agenda ko. Malay mo naman, di ba, makachamba ngayon. And then sakto, sumama ako. Eh, di kahit pa vlog-vlog lang ako, meron akong balanse. Charis. Tapos ito yung isa sa mga realization ko na naman ngayon. Ang hirap-hirap palang mag-vlog-vlog kapag nandito ka sa ilalim ng dagat. Kaya binidyohan ko na lang pa ako para ma-exposure. Tapos nakita ko itong papa ko na maglalagay ng mga guys, another palamuti. Kailangan pala talaga na meron siyang mga palamuti. Ayan, yung parang mga plastic guys kasi siya yung magsisilbing lifeguard. Hindi naman sa lifeguard. I mean, yung parang siya yung tutulong doon sa lambat para siya lumitaw at hindi siya ganyan o nakasink lang. Kailangan niyang lumitaw kahit papano. Sa mga oras na to pala mga bes, nahihirapan na rin akong huminga kasi kailangan kapag sila sa ilalim, may ginagawa sila, pati ako nakalubog din yung aking mukha dyan. Wala pa akong oxygen. Kaya grabe yung hingal ko dyan. Tapos eto pa, nakakabilib lang kasi si Papa, marunong siyang ganyan, lumangoy sa ilalim na walang ginagamit na mga fins or anything, kahit yung mga kapay, para bais diretso siya sa ilalim. Lang talaga, whole body. Tapos ayan, dadalhin pa sa taas yung bato. Wow! Ang bigat niyan guys kasi sa personal, malaki yung bato na yan. Kaya alam ko na mabigat siya. Pero in fairness na kaya niya guys Tapos dadalhin doon sa kasunod na part para doon naman ilagay. Mag-iipit naman ulit ng ating lambat. Tapos guys, kung titignan nyo, ihuhulog niya lang din pala. Diba? Sayang ang effort. Tapos yung cinematography, ayan diba? Pati ako guys, nakahinga yan. Talagang super talaga ako guys, super duper builo. Ano ba yun? Super buelo talaga ako. Like, ganon. Kung titignan nyo guys, medyo malalim siya. Pero doon banda sa unahan, talagang malalim siya. At hindi ko kaya na ma-reach yun. Kaya ganyan lang ako, tingin-tingin lang. Tapos sabi ko kay Pops, para naman ay may exposure ako, videohan niya rin ako. Yun yung dala ko guys, mga mga plastic yan. Yung plastic ng mga oil, ganon. Ayan, dala-dala ko. At syempre nag-hide din ako para may exposure. Tapos nga, andito na tayo sa exciting part.
Tapos sabi ko sa uncle ko, hindi na ako na, kaya ko na kasi bata pa lang ako, sumasama na ako sa ganito guys. Kaya alam ko na yung mga strategy para makaakyat ng bangka. And tapos na nga po ang ating pasuroy. Ito yung final look niya guys. Ayun yung mga palamuti niya. Tapos ayan na ikabit na lahat-lahat. Para talaga siyang octopus. Para talaga siyang octopus. Para talaga siyang octopus mga guys. Ganyan. At isa lang ang aming prayers lahat. Sana ay makahuli kami ng maraming isda. And sana ay tuni-tuniladang isda yung mahuli namin. Amen. Pauwi na nga kami and finally tapos na. Worth it yung araw na to kasi ang daming nangyari. Good thing din mga best kasi maaga kami nakatapos. Siguro mga 7:30 or 8:30 tapos na kami at nakauwi na kami. By the way, meron din kami kasamang bulinggit na hindi pinayagang lumangoy. Nakakuha din pala kami ng malaking clams. Tapos ayan, meron ding balat. Kung makikita nyo guys sa mga previous vlogs ko, meron na akong na-content na ganyan. Ito naman siya, malaking version to. And binebenta to guys. Mahal ang kilo ng mga ganto. And that's it for today's vlog. See you on our next video. Don't forget to follow. Thank you. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my